So tayo po ay magpasimula sa panalangin. Panginoon, sa oras po na ito, patuloy po kaming nagpupuri sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, mula pa kaninang umaga, pinagtagumpay mo po kami. Sa pangalawang gawain mo ngayon, O Diyos, patuloy kang magbigay sa amin ng mga fresh na revelasyon. Patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa. Ibukas mo po ang aming mga paningin, ibukas mo ang aming mga puso, yung aming pakikinig, Lord. Linisin mo at alisin yung lahat ng mga hadlang, maging sa aming pandinig, sa aming mga paningin, higit sa lahat sa puso namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, i-reveal mo lahat, anumang mga bahagi sa buhay ng iyong mga anak na hindi karapat-dapat sa iyo, upang sa ganun, Panginoon, makita nila at maging handa sila, Panginoon, na mapakinggan ang katotohanan na naayon sa iyong kalooban lamang. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Inanyayahan ko ang iyong presensya. Ang karunungan hiningi ko po sapagkat sabi mo nga sa iyong mga salita, if we are lack of wisdom, patuloy po kaming hihingi sa iyo lamang sapagkat napakasagana mong magbigay. Lord, sa oras na ito, kailangan namin ang tulong mo. Pangunguna mo, ang basbas mo, ang pagpapala mo. Inanyayahan ko ang iyong Santong Espiritu na siyang patuloy na mabuhay sa aming mga puso, mamuhay sa aming mga buhay, nang sa ganon, malaya namin, Panginoon, na matanggap anuman ang revelasyon mo sa buhay namin, anuman ang mapakinggan namin, nawa ito ay maging kalakasan ng bawat isa, magkaroon kami ng malalim na pagkaunawa sa importansya o kahalagahan ng kung paano ka, Panginoon, nabuhay na magmuli. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito. Tinatanggap namin ito sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesucristo. Lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, salamat po sa Diyos sapagkat hindi po gaanong kainitan ngayon. Yan. So mapalad po kayo at naranasan nyo po yung ganun pong uri po o klema po natin ngayon. So sa hapon pong ito, katulad po ng revelasyon kaninang umaga, nais pong ipabatid sa ating lahat na naririto ngayon ang kahalagahan, gaano makahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, kung paano na mahalaga na malaman natin, ano ba yung mga huling sinabi ng Panginoon nung siya ay naghahirap doon sa krus ng Kalbaryo, na nakita natin kung paano yun, pinanood nyo, alam ko, pinanood nyo yun doon sa isang pelikula na pinortrait yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa mga ibang revelasyon, lalo na doon sa mga kapatid natin na ginamit niya upang itayo yung lahat na bahaging yaon, ay nakita natin doon yung malalim na compassion, malalim na kahulugan kung ano yung wika na yun na kanilang itinayo. Kaya salamat po sa Panginoon sa hapon pong ito. Ang revelasyon po sa atin na dapat na maunawaan natin dapat ngayon ay ito yung, sabi po sa English, the importance of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pag sinabing resurrection, ito yung the rising of the dead, yung pagkabuhay na magmuli. Amen. So, ito yung bakit mahalaga yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. The resurrection of Jesus Christ is at the heart of the Christian message. So sabi nga, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ito po talaga ang puso ng mensahe ng mga Kristiyano o lahat ng mga mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So talagang dapat natin itong pahalagahan, dapat nating maunawaan. So sabi nga, how unfortunate that church services may stress the empty tomb only Easter Sunday or even just through the Eastertide season. So sabi nga, parang how lucky we are o bakit parang kapos tayo ng kapalaran o kung walang kasiyahan ang isang simbahan na naggagawain, na kumbaga na makita lamang na tuwing
tuwing Marso lang ba o tuwing Abril lang ba nabubuksan yung pagmapangangaral ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang iba sa atin, matagal ng mananampalataya, siguro, hindi na masyadong nalalaman o hindi na masyadong inaalala ano pa talaga yung malalim na revelasyon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga binibigay sa atin ngayon kung paano ba ito, kung gaano ba kahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Another concern is the common way Christians summarize the gospel by mentioning only Jesus' death. So, isa pa daw po na concern na napaka-common na kaparaanan sa mga mananampalataya, yung sinusummarize lamang yung mabuting balita sa pamamagitan ng pagbanggit ng kamatayan ni Jesus. So, yung parang walang impact. Amen po ba? Parang hindi pinaghahandaan. Amen po ba? Praise the Lord. So alam niyo po ba, kung sa literal na tao, pag sinabing literal, wala siya kay Kristo, isa sang human being na wala kay Kristo, kapag siya'y nawala sa mundo, di ba, inaasikaso nating maigi, binabantayan natin, binibihisan natin ng magara, pinapagawaan natin ng bouquet. Amen po? Pero nakakalungkot na isang concern natin na parang very common na pagkaparaanan na sinasabi lang tuwing mahal na araw ay patay ang Diyos. Amen? Para po sa ating pong lahat na kaalaman, sa kapanahunan po natin ngayon, hindi po namamatay ang ating Panginoon. Amen po ba? 2,000 years ago, ang nakakaraan na po, tayo po ngayon ay buhay na kasama doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? O bakit magtatanong kayo, bakit kasama ko doon sa muling pagkabuhay? Sapagkat ang sabi nga po, ang revelasyon po ng the Passion of Christ or the sacrificial death of Jesus Christ on the cross, kasama tayong ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Siya lahat ang nagbayad para sa atin ng mga kasalanan ng buong mundo. Amen po ba? Siya yung nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Nang sa ganun, tayo ay mapanumbalik yung relasyon natin sa Diyos. Yun po yung pinaka-main reason kung bakit nagsakripisyo ang ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa ating lahat, dahil sa akin, dahil kay pastor, dahil sa inyong lahat, kasamang inyong mga pamilya. Amen po ba? Dangan nga lang ang nakakalungkot, sa kabila noon, sinakripisyo tayo ng ating Panginoong Hesus, taliwas yung nilalakarang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Minsan, kasama pa tayo doon. Amen po ba? Hello? Kaya nga po, maliban na ikaw ay lumalim sa pagkaunawa mo doon sa krus, sa pagpakasakit kay Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, hindi mo maunawaan kung bakit siya inaipako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng mga sinalita or saying ng ating Panginoong Hesus na mga pinili ng mga apostol o ng mga Bible scholar na mga mahalagang kataga bago siya nalagutan ng hininga? Ito po'y nag-represent sa character ng ating Panginoon. Nag-represent ito sa compassion ng ating Panginoon para sa buong mundo. Amen po ba? Yung first saying about forgiveness, kasama yun. Kasi talagang tayo, pinawalang sala tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbigay niya ng buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya baka mamaya, parang tayong basta-basta lang. Minsan sa atin, walang kahalaga yung ganyang parang hindi natin, siniset apart natin, siniset aside natin yung mga mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Kapag ikaw ay matatag na mananampalataya, dapat pinahalagahan mo yung mga ganong gawain. Amen po ba?
mahalaga po yun. Mas mahalaga yun. Kung ako pamimiliin, pinili ko po, ako nagpili ako ng araw na yun. Pinapipili ako. Hindi naman lingid sa inyo na mayroon kaming mahal sa buhay na patay. Pero mas pinili ko yung araw ng Biyernes, dito ako, naglilingkod ako sa Diyos, buong araw na yaon, pinaglingkod ko sa Panginoon. Hindi po ako pumunta doon sa burol ng kapatid ko. At alam nila yon. May mga araw na tuwing sa isang linggo na gawain, sa isang linggo na nakahimlay ang aking kapatid sa karatig na barangay natin. May mga araw na wala ako doon. May mga araw na, may mga gabi na wala ako doon. Pupunta man ako doon, sumasaglit lang ako kapag ako tinatawagan at yung kapatid ko nangangailangan din ng suporta mula po sa aming mag-asawa. So talaga nga, pinipili ko, sinasabi ko, hindi ako pwede sa araw na yaon dahil kami ay mayroong kaming importanteng commitment sa Panginoon at kami ay naglilingkod sa Kanya. Katulad ngayong araw. Yan, ngayong araw. Hindi nila ako inobliga. Kagabi, nandun kami mag-asawa. Sabi ko, 7:30, aalis na kami ha. Kasi may gawain bukas. Ganun kami manindigan sa Panginoon. Mga anak ko, lahat ng mga anak ko, na naglulonging sila ng family bonding namin. Naglulonging sila na maligo, pero wala kaming plano na nakapagligo kami. Walang nangyari na plano dahil nga ang buhay naming mag-asawa ay mas lamang ang pag-ibig namin sa Diyos. Mahal namin ang aming pamilya, pero mas mahal namin si Lord. Amen? Kasi bakit? Kapag mahal mo si Lord, bonus yung pamilya mo. Amen? Sa kanila ang pabor noon, ang benepisyo. Kaya yung iba hindi naiintindihan. Minsan sinasabi natin, wala ka ng ibang ginawa kundi pumunta sa simbahan, maglingkod sa simbahan. Pero ang katotohanan, pabor ng pamilya mo o mahal mo sa buhay na ikaw ay naglilingkod. Amen? Kasi di ba sabi nga, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, magkakaroon ng habag ang Panginoon sa ating pamilya. Amen? So, ganun dapat natin na ipaglalaban ang Panginoon. Kahit na mayroon tayong mga pinagdadaan ng kapighatian, kalungkutan, pinaglalaban pa rin natin si Lord. Hindi naman yung mga pangyayari na ganyan, hindi naman yan na lagi-lagi ganyan. Pero alam niyo po ba, kapag lagi nating na priority ang Panginoon, malayang bumuhos ang pabor ng Diyos. Amen. Ang Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang anak. Sumunod ka man o hindi, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Pero lagi nang tatandaan, mayroong judgment ang Lord. Pagdating doon sa pagharap natin sa Kanya, doon niya tayo sisingilin, base doon sa ginawa natin dito sa lupa. Amen? Kapag ikaw ay humarap na sa Panginoon, pag tinanong ka, natutunan mo ba o ginawa mo ba akong maipaglaban sa pamilya mo sa araw ng pamamahinga? Amen? Ikaw lamang ang makakasagot noon sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, parang common na lang, parang simpleng-simple na lang, naku, wala yan, patay lang naman ang Diyos. Amen? Kung yung iba nga, kung yung hindi nga tamang pananampalataya, ang dami-dami pa nilang ritual kapag araw ng gano'n na kinugunita yung kamatayan ni Jesus Christ. Naku, yung iba nga huwag kayong maliligo ngayon. Huwag kayong maglalaro ngayon. Kasi baka maapakan nyo yung ulo ng Panginoon. Di ba? Nakaka-relate ba kayo doon? Yan, yung iba naman, naku, hindi inantala na napudpud yung kanyang talampakan sa kakalakad. Bakit? Nag-alay lakad. Amen ba? Sino ba sa inyo nag-alay lakad? Kung yung pag-aalay nyo ng lakad doon sa malayo, dapat inalay nyo yung oras nyo sa Panginoon, sa gawain niya. Mayroon pa kayong pabor na tanang tanggap. Amen po ba? Praise the Lord.
Without the resurrection, Jesus' ministry ends in defeat, in disillusionment. Sabi nga, kung wala ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang bawat ministeryo ay magtatapos ito sa pagkatalo at pagkabigo. So, tingnan po natin kung gaano po kahalaga ang muling pagkabuhay ni Kristo. Amen po. Amen. Kaya nga sabi doon sa Lucas chapter 24 verse 21, ang sabi po dito, ito po ay ito yung kung saan yung alagad ni Kristo ay naglalakad sila papuntang Imaos. Amen. So ito yung isang nayon na may 11 kilometro or 11 kilometers ang layo mula sa Jerusalem. Yan. So sa Imaos, doon yung lugar na kung saan, doon sa pinaglibingan ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi diyan sa Luke 24, verse 21, sa daang papunta sa Imaos. So sabi dito, nang araw ding iyon, may 2 alagad na naglalakad papuntang Imaos, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. So sabi ni Jesus, anong pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayong mula nang mangyari ito. Amen. So alam niyo po ba, dito na, pinakita po dito na itong alagad na ito na si Cleopas na malaki yung kanilang pag-asa dahil kilala nila ang Panginoong Hesus na siya yung makapangyarihan magsalita. So, habang sila'y naglalakad, nawalan sila ng pag-asa na wala na doon sa tomb, sa libingan, si Jesus Christ. So alam niyo po ba, ito yung sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nagbibigay ito ng malaking pag-asa sa ating lahat. Amen po ba? Yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ, inuulit ko, siya yung nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Kaya tayo ngayon naririto, buhay, hindi mga patay, kundi buhay dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi sabi nga, siya yung tagapagligtas, siya yung magpapalaya ng buong Jerusalem. Sa buong Jerusalem, kasama na tayo doon na mga iniligtas ng Panginoon. Amen po ba? Lahat na tumanggap kay Kristo, lahat na sumusunod kay Kristo, siya yung nakasama sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya yun yung malaking hope natin na dahil doon, kaya kung bakit siya napakahalaga sa atin, dahil isa tayo doon sa pinalaya niya. Amen. Isa tayo sa pinalaya niya dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Lahat na sumusunod, nakakilala. Tandaan niyo po, sumusunod, hindi sumusuhay. Amen po. Kapag ikaw nandoon sa antas ng buhay mo o sa aspeto ng buhay mo na sumusuhay, ibig sabihin, hindi ka kasali doon sa mga pinalaya ni Kristo at doon sa nakasama ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba? Kasi nasuhay ka. Nasa kasalanan ka pa. Kaya ngayon pa lang, kapatid, evaluate mo ang sarili mo
yaman din lang na nakilala mo na si Kristo, kilalanin mong mabuti. Kaya nga, patuloy tayo na magbasa ng banal na kasulatan. Huwag nating panghinayangan, yung oras na ilalagay mo dyan, 1 oras ay yung mayroong kang malaman. Amen po ba? Yung bata nga, marunong na magbasa, marunong na mag-unawa ng mensahe sa kanya ng Panginoon. Kayo kaya, marunong na ba kayo? Sino dito yung nagjo-journal? Amen? Meron dyan, 9 years old ba, na nagjo-journal, na malalalim yung revelasyon sa kanya ng Panginoon? Pag sinabing nagjo-journal, yun yung nagbabasa ka ng Biblia, kinukuha mo yung mahalagang talata na nagre-rema sa iyo sapagkat yun yung mensahe sa iyo ng Panginoon. At mula doon, mayroon siyang instruction sa iyo na gagawin mo. Hindi yung paulit-ulit. Amen. Minsan, alam niyo po ba, kapag ako nag-check ng inyong mga devotion, tinitingnan ko, binibilang ko yung araw mula Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Kung tama, kung 4 na araw yung devotion nyo, kasi mula Linggo hanggang Miyerkules, magpapacheck kayo sa mentoring. Mula naman Huwebes, Biyernes, Sabado, hanggang Palinggo, di ba 4 din? So binibilang ko yun kung tama. Yung iba, okay na sa kanila na makaisa lang silang devotion. Ibig sabihin, one time lang kayo nagbabasa. Hello? Nandiyan pa kayo? Yan. So kumpletuhin natin, sikapin natin, isabuhay natin yung salita ng Diyos. Paano mo masasabi na sinasabuhay mo ang salita ng Diyos kung hindi naman kumpleto ang devotion mo? Amen. Mas maganda na maging transparent ka. I can understand you pa. Maunawaan pa kita, opo. Katulad ng mga nakaraang gabi. Pasensya na po, nanay, na busy po talaga ako, kaya iilan lamang po yung devotion ko. Si Lord naman, mayroon naman, siya naman ang Diyos ng second chance. Bibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Di sa susunod na linggo, edi punuan mo. Okay ba? Hindi ko po kayo sa ino-offend. Doon nakikita kung gaano nyo kamahal ang Diyos at kung gaano nyo pinamumuhayan ang salita ng Diyos. Amen? Yung iba sa atin, linggo lamang na nangdiriyan, linggo lamang nakaupo. So, sa isang linggo na yan, 6 na araw, hindi kayo nakikipagtipan, hindi kayo nakipagkita sa Panginoon, hindi kayo nakipag-usap sa Diyos. Sino ang malimit niyong kausap? Cellphone? Kapitbahay? Pamilya? Sa pamilya habang nakaupo ka, hindi mo man lang ba nababanggit ang isang verse ng Biblia? Hello? Kahit sa pamamagitan ng pagpapaalala sa asawa, pagpapaalala sa anak, wala ka bang mababanggit kahit isang bersikulo, isang chapter man lang sa Biblia kung anong naunawaan mo? Amen? Hello? Kaya alam niyo po, ito po talaga ang katotohanan. Hindi po lahat sa atin nakakasunod sa Panginoon. Amen? Yes, mayroong mga pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi maiwasan yung bang may bigla kang nagka-emergency. Nako, ayan na, may nilakad ka sa araw na yaon, pero buong araw ka bang lalakad? Hindi naman. Ibig sabihin, as in talaga, kapag tayo nagkaroon ng pagkaligta ng isang araw, sa susunod, simple-simple na lang kaligtaan natin ang mga araw na hindi tayo nagbibuklat at nagjo-journal o nagdi-devotion. Kasi marami tayong lapse sa devotion. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba yung ibang mga revelasyon ng Panginoon? Kung bakit po yan marami? Kayo po kapag kayo nag-devotion, isa lang na verse, granted na yon, okay na yon. Naunawaan kayo kasi yun naman talaga kung ano yung mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Pero po alam niyo po ba, sa ganang aking mga notebook ko po ang kakapal, mga pangmensahe ang mga ginagawa ko. Amen? Hello? At alam niyo po ba,
hindi pagkatapos po ng gawain na nakapagmensahe ako at ginagamit ako ng Panginoon, na isi-share ko pa ito sa mga kapatid natin na iba. Kasi ang dami. Punong-puno, ang dami kong notebook, ganito ang mga notebook ko. Punong-puno yan ng mensahe ng Diyos, kabuuan ng mensahe pang kongregasyon. So, ilang verses ang nakalagay dyan. Kayo, isang verse lang ang hinihingi sa inyo eh. Naglalaps pa kayo. Amen. Lahat tayo, mayroon tayong mga commitment sa pamilya, may commitment tayo. Pero wag nating ubusin yung ating lakas sa pamilya. Amen. Kasi darating ang panahon, baka mamaya pag nagkasakit ka, magkaroon pa ng pagkasawa yung pamilya mo sa'yo. Pero si Lord, hindi kanya pagsasawaan. Kakarelate po ba tayo doon? Isang araw, pag tayo biglang nanghina, si Lord lamang ang ating kalakasan. Kapag tayo binigyan ng problema ng ating mga anak, ng ating mga asawa, o ng inyong mga asawa, amen po ba? Kasi ako hindi naman nagbibigay ng problema ang asawa ko. Kasi kapananampalataya, lingkod ng Diyos. Wala kayong ibang kakampi ang Diyos na sinisit aside nyo minsan sa isang umaga. Paggising nyo sa umaga, hawak nyo cellphone, TikTok agad, balita agad. Kakarelate po ba tayo doon? Kaya napakalaki pong mahalaga sa atin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. The resurrection cultivate the passion narrative in all four Gospels because it is the center of redemption itself. So ibig sabihin, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito yung nag-cultivate sa atin upang magkaroon tayo ng passion doon. Di ba yung 4 na ebanghelyo ng Panginoon? Hello? Hindi yun mabubuo kung walang Kristo na ipinako sa krus na matay at muling nabuhay. Amen? Lahat na yan, walang kwenta yan, walang saysayan. Na kung saan ito mismo yung sentro ng katubusan. Maging sa lahat ng tao sa mundo. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung wala ito, sabi nga, without it, one can only pity Jesus as a martyr. Kung sabi nga, kung wala ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, baka parang naaawa lamang tayo sa Panginoon bilang isang martyr na pinahirapan ng mga praile, ng mga pare na wala namang kasalanan. Amen. Hello. At hindi siya naunawaan. Pero hindi eh. Napakalaki ng impact sa buhay natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. With this resurrection, one must stand in awe of the exalted Messiah, the Son of the living God, who gave His life as a ransom for many, who presently reigns at God's right hand, and who will one day return in glory to fix this broken world. So, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, lahat tayo, amen, lahat tayo ay tumatayo para paluguran natin ang Mesiyas, amen, bilang anak ng buhay na Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay bilang kapalit ng kaligtasan ng marami. At sa kasalukuyan, siya'y nabubuhay, siya'y naghahari doon sa kanyang ama na nakaupo sa trono o sa kanan ng kanyang amang nasa langit na isang araw, yun yung malaking pag-asa natin, isang araw, He will return in glory. Siya'y babalik sa atin na mayroong kalwalhatian upang ayusin ang magulong mundo ng buong sanlibutan. Amen po ba? Isang pag-asa yun sa atin na mayroong babalik. Amen? Mayroong babalik sa atin na talaga nga nasa glory na siya. Mayroong kaluwalhatian at yung kaluwalhatian na yun, kasama na tayo doon. Amen po ba? Hello. So sabi nga ni Paul stated that apart from the resurrection, our faith and message
are in vain. Sabi po niyan sa 1 Corinthians 15:12 hanggang 19. So kung bibigyan po natin yan ng pansin, babasahin po natin yan. Sabi po diyan, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi sa 12, ngayon kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling at saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Amen? Hello? Kung mapapansin po natin, kung inuunawa lamang po natin, kung walang Kristo na nabuhay na magmuli, nasaan kaya tayo ngayon? Walang katuturan yung mga pangangaral. Kahit tayo mangaral ng mangaral, anong ipapangaral natin? Wala namang Kristong nabuhay na magmuli. Amen po ba? Wala ding katuturan yung ating pananampalataya. Bakit? Wala naman tayong paniniwalaan na si Kristo ay buhay. Amen? Hello? At kung hindi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, yung mga mananampalatayang namatay, ay doon sila lahat sa kapahamakan. Wala silang pag-asa na bubuhayin muli sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga, kapag ganun yung ating pangunawa, tayo yung pinaka-kawawa. Bakit? Ang lahat ng ito'y walang saysay kung walang nangyaring muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ganun po kalalim ang revelasyon ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Paul, apart from the resurrection, our faith and message are in vain. Amen? Katulad din yan ang sinabi sa salita ng Diyos, apart from me, you cannot see the kingdom of God. Amen? Walang sino man makakarating sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So kapag hindi binuhay o hindi nabuhay na magmuli si Hesukristo, walang mangyayari na makakarating sa kanyang Amang nasa langit kasi kahit siya, kung hindi siya bubuhayin, hindi tayo makakarating doon sa langit. Amen po ba? Naunawaan po ba? Ganun kalalim ang kaimportantehan o ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Without the resurrection, Jesus' death would go without divine interpretation. So kung wala daw po muling pagkabuhay, yung kamatayan ni Kristo, ay hindi ito magkakaroon ng banal na pagkaunawa at walang makakabago nito. Hindi ito makapagpapabago sa atin. Kaya nga tayo na bago, kaya nga tayo nandirito kasi naniniwala tayo, nanampalataya tayo na si Kristo, siya yung ika-isa-isang anak ng Diyos. Amen? Na ibinigay para sa ating lahat, para sa katubusan sa lahat na ating mga kasalanan. Siya yung ipinambayad. He is the ransom for many. So lahat siya yung katubusan. The resurrection amounts to the Father's clear signal that Jesus is the powerful Son of God who has conquered death and reigns as Lord of all. So ito po ay kanina, binanggit po ito ni Tatay yung Word of God na ito, na kumbaga yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito yung
kumbaga yung simbolo ng Panginoon, yung amang nasa langit, na maliwanag, na hipahiwatig, na si Jesucristo ang makapangyarihang anak ng Diyos. Amen. Na nakapanagumpay sa kamatayan at siya'y naghahari bilang Diyos ng lahat. Amen po ba? Romans 1:4. So the resurrection demonstrates that Jesus' blood of the new covenant save His people from their sins. Ayan. So sabi nga sa 4:25 ng Romans, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Yan. Siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay, kumbaga, siya yung sa kapila ng yung kanyang way ng kamatayan ay malalim, hindi pa naiintindihan. Pero ang katotohanan, yun yung kaparaanan, yung kalooban ng Diyos kung bakit siya inaing buhay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan upang lahat tayo ay mapawalang sala. Kaya yung iba, ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas kahit na sila ay napawalang sala na. So ngayon, walang kapangyarihan sa kanila yung pagpapawalang sala, yung pagkapako ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo sapagkat hindi pa nila tinatanggap si Kristo at hindi pa sila sumusunod kay Kristo. Amen po ba? Amen. Hello. Nandyan pa po ba kayo? Hello. So, sabi pa, without resurrection, none of Jesus' promises would be trustworthy. Kung wala daw po ang pagkabuhay na magmuli, ay ang lahat ng pangako ng Panginoon ay hindi natin maaasahan. Amen po ba? Kasi si Jesus Christ, marami siyang mga pangako. If Jesus did not rise from the dead after promising many times that He would do so. So, hindi natin mapagpakatiwalaan yung lahat na kanyang mga ipinangako kung walang Kristo na nabuhay na magmuli. Amen. Yung maraming mga pangako sa atin ng Diyos, hindi natin yun maaasahan. Bakit? Kung wala ngang Kristo na binuhay na magmuli. Amen po ba? Kaya nga, napakabuti ng Panginoon. So, lahat tayo na tumanggap, sumunod, kasama tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang buhay natin ngayon, evaluate natin. Yaman din lang, nandyan ka na. Sumunod ka ng tuwid. Huwag kang paliko-liko at huwag mong babalikan yung luma mong pagkatao, ano man yung luma mong gawi, dahil sayang ng panahon mo. Sabi ko nga kanina, ang tao, ang buhay ng tao, katulad ng usok. Nakakita ba kayo ng usok? Katulad ng aso. Yung aso ng apoy, nakita niyo yun? Ngayon, makakita kayo ng apoy, umuusok. Maya-maya wala na yan. Ganyan tayo inahalin tulad. Katulad tayo ng usok. Ngayon, malakas tayo, namamayagpag ang tagumpay natin. Kinabukasan, what's the use of that triumph? What's the use of that success? Kung tayo naman ay may bulak na sa ilong at hindi mo pa sigurado kung papunta ka sa langit o papunta ka sa impyerno. Amen po ba? Kaya kung ako sa iyo, kapatid, iwanan mo na yung luma mong pagkatao. Magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Ang sabi, di ba? Walang sino man, sabi nga, mapalad ang walang ibang inaasahan ko di ang Diyos sapagkat makikita niya ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kapag hindi ka umayos ng buhay mo, kahit upo ka ng upo dyan, nananatili kang sinungaling, nananatili kang tagapagsuhay sa mga gusto ng Panginoon, baliwala yan. Wala kang saysay. Papunta ka pa rin sa kapahamakan. Magugulat ka na lang. Baka yung kasama mo papuntang langit, ikaw papunta sa dagat-dagatang apoy. Magpakatotoo ka nang sa ganun, maranasan mo ang pabor ng Diyos. Amen po? Hello, gising po pa ang lahat. Ayan. The same resurrection message is still powerful to transform doubters into disciples today. So, katulad din
parehas pa rin. Ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang mensahe nito ay patuloy na makapangyarihan na nakapagpapabago doon sa mga nag-aalinlangan. Sino ba yung nag-aalinlangan ka ba na makapangyarihan ang mensahe ng muling pagkabuhay ng Diyos? Kung nag-aalinlangan ka, hindi ka maging alagad ni Kristo. Amen po ba? Alam niyo po ba, ang nag-aalinlangan ay hindi napapaganda ang buhay niya sa langit. Wala siyang nagiging bahagi sa kaharian ng langit kasi meron siyang pag-alinlangan. Amen po ba? Bakit ka ba nag-alinlangan? Amen? Hello? Lagi nating tatandaan, ikaw, maliban na ikaw ay sumunod sa Panginoon, maliban na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, maliban na ikaw ay maniwala sa Panginoon, hindi mo mararanasan ang buhay na kasiyasiya sa piling ng Diyos. Amen po? Lahat tayo, dalawa lamang ang ating pupuntahan. Lalo na tayo na ginagamit na ng mga panang Panginoon, lalo na kayo na nakaupo dyan, ilang taon na kayong umuupo dyan, mula pa kayo bata pa, mula pa kayo elementarya, nandyan na kayo nakaupo na, huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Baka pagdating ng paghuhukom, isa ka sa mahukuman at hindi ka makapasok doon sa buhay na hinahanda sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Purihin nga po natin ang ating Panginoon. There would be no ultimate reckoning for sin. Sabi nga, there would no. So, walang ultimatum na pagtutuos ng kasalanan. At si Satan, siguro kung wala itong resurrection ng ating Panginoon Jesucristo, si Satan lagi siyang panalo sa battle. Amen. Kasi wala tayong pag-asa. Hindi natin masahan yung ipinangako ng Panginoon kasi walang Kristo na nabuhay. Pero dahil mayroong nabuhay na magmuli, laging talunan si Satan. Amen po ba? Lagi siyang talunan. Kung ikaw ay nakukonquer ni Satan, ibig sabihin, hindi ka nagsusuko ng buhay mo sa Diyos. You are a liar. You are sinungaling. Amen? Ang sinungaling, hindi yan nakakatingin ng straight sa mga may espiritu ng Diyos. Tingnan niyo ang inyong mga katabi ngayon. Isang tingin mo lang, ikaw na malalim sa discernment. Kapag ikaw ay may regalo ang Diyos sa iyo na discernment of the Holy Spirit, isang tingin mo lang sa taong sinungaling, maggaintay ka na lang ng confirmation kung tama ang nakikita mo sa Kanya. Amen? Buhay ba ang Diyos? Amen. Sa biyaya ng Panginoon, ganun ako sa isang tao tumingin. May edad ka man o bata ka man, kilala kita. If you are a true Christian, or ikaw ay pretender. Amen po? Amen. So, wala ko niyang ibang hinihintay, kundi yung confirmation. Amen. At hindi naman nagbibigo ang Diyos. Ang kanyang espiritu, laging handa na tumugon sa kahilingan ng mga mataas ang antas ng discernment sa Kanya. Amen po ba? Kaya hindi ko kayo tinatakot. Walang mga nakapaglilihim sa Espiritu ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos ay hindi iyan naniniwala doon sa mga sinungaling. Kahit 1,000 salita ang sabihin ng taong yan sa harapan ng lingkod ng Diyos, hindi siya maniniwala. Bakit? Siya ay sinungaling. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At mayroong kalalagyan ang mga sinungaling. Kapag hindi ka nagbago, kapatid, alam mo na kung saan ka pupulutin. Amen po ba? The resurrection guarantees that the disciples' model prayer will be answered. So ano ba yung disciples' prayer? Ito po yung yung panalangin na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo nung siya ay nagministeryo pa sa kanyang mga alagad. Sabi nga, ano ba yung na natupad doon sa disciples' prayer na yun? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito yung the will of God will be done on earth as it is in heaven.
Ayan. Ayan yung na-answered prayer doon sa mga disciple nung nag-ministry pa ang ating Panginoong Hesus doon sa 12 disciples. And the meaning of the cross is unclear without the resurrection. Tandaan po natin, hindi natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng cross na yan kung walang Hesus Kristo na nabuhay na magmuli. Amen po ba? Magiging malabo, hindi natin maunawaan, bakit kaya may krus dyan? Sino ba yung nandyan? Amen po ba? Ang akala nila, yung cross na yan, ay kahoy lang naman yan na ginawa, ay kahoy lang yan na binarnisan. Napakalalim po ng mensahe ng cross na yan sa atin na mga sumusunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Hello? At sabihin ko po sa inyo, ano ba yung lesson natin ngayon? Naunawaan. May naunawaan po ba kayo? The lesson we learn from Jesus' sacrificial death and resurrection, and we also can be obedient like the Savior. So pwede naman pala tayong maging masunurin katulad ng ating tagapagligtas. So gawin na natin, masa atin ang pagpili, susunod, susuhay. Amen po ba? Maging tapat o magnanakaw. Hello? Mabuti kung ikaw yung magnanakaw na nung na-encounter mo ang Panginoon, nung tinanggap mo si Kristo, ay nilimot mo na yung magnakaw. Eh hindi. E paano kung ikaw nga, tinanggap mo na si Kristo lahat-lahat, nagnanakaw ko pa rin. Isa yan sa mensahe doon sa krus. Yung kapatawaran, yung magnanakaw, yung mga nag-persecute sa Panginoon. Ay alam niyo po ba, doon sa krus ng Kalbaryo, yung magnanakaw doon, na kasama ni Jesus Christ, nung siya ipinako, tatlo sila, di ba? Si Estas at si Demas at si Jesus Christ, isa doon magnanakaw. Pero sa kabila ng siya'y magnanakaw, tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Pinagsisihan niya yung kanyang mga kasalanan at sabi sa kanya ng Panginoon, ngayon din, I will go with you in paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso kasi nagsisi siya. Amen. Kaya ikaw na magnanakaw, ay huwag kang manatiling magnakaw. Magsisi ka nang sa ganun makaranas ka ng paghahari ng Diyos. Amen po ba? Kaya dalawa lamang yung ating choices. Susunod, susuhay, magtatapat, magnanakaw. Amen po ba? Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Because His sacrifice in the Garden of Gethsemane and on the cross of Calvary, we can repent of our sins and return to the presence of our Heavenly Father. Because Jesus Christ overcame death through the resurrection, will be resurrected. Kung paano daw po na si Jesus Christ, because of His sacrifice doon sa garden ng Gethsemane at doon sa krus ng Kalbaryo, pwede tayong mag-repent sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Sino ba naman tayo para hindi tayo marunong magpatawad? At sino ba si Lord para hindi tayo patawarin? So we can repent our sins and return to the presence of our Heavenly Father. Because Jesus Christ overcame death through the resurrection, will be resurrected. Kung paano daw po na si Jesus Christ, napagtagumpayan niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli, tayo din ay nabuhay na magmuli kasama ni Kristo. Amen po ba? Kaya dapat walang patay sa atin. Amen po ba? Ibig sabihin, lahat na tayo buhay. Wala na yung lumang pagkatao natin, kundi lahat tayo binago na. Kasi through resurrection, it helps us to transform our lives. Amen po ba? Nakatulong yan sa atin para mabago yung buhay natin. Nagkaroon ng kapangyarihan yung pangangaral, nagkaroon ng kapangyarihan yung ating pananampalataya. It is because of the resurrection of Jesus Christ. Ganun po kahalaga ang
resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat po sa Panginoon. Nawa po ay meron po tayong naunawaan sa kanyang ipinaunawa sa atin ngayon. Nakala natin walang impact, pero napakahalaga ng connection niyan sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay, na nabubuhay magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Sabi dito sa Roma 8, verse 11. Chapter 8 ng Roma, verse 11. Kung nanirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Sukito, siya rin muling bubuhay sa inyong katawang may kamatayan. Sa pamagitan din ng kanyang Espiritu ang naninirahan sa inyo. Di ba tayo, templo tayo ng Banal na Espiritu? Ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin. Unang Korinto chapter 3 verse 16. Unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20. Kapag kayo isang mananampalataya, pinagkalooban ka ng Diyos ng kanyang Espiritu. At yung Espiritu na yun, yung bumuhay, Espiritu ng Diyos ang bumuhay kay Kristo doon sa kamatayan. At kapag nasa atin yung Espiritu na yan, yan din ang bubuhay sa atin sa muling pagkabuhay. Kahit na tayo mamatay. Amen? Kaya dapat manatili sa atin ang Espiritu ng Diyos para pagdating ng muling pagkabuhay sa kabilang buhay ay tayo bubuhay ng ito. Kung paano si Kristo binuhay ng Espiritu ng Diyos, binuhay siya ng Espiritu ng Diyos, tayo na tirahan ng banal ng Espiritu, tayo din ay bubuhayin pagdating ng huling araw. Amen. Kaya sa pamagitan ng pananalig sa Panginoon, pamagitan ng pagkilala sa kanyang salita, sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Amin ba? Kasi hindi lang panampalataya, kundi nandoon yung ating pagsunod at pagtanggap ng kanyang salita. Para pagdating ng huling araw, tayo ay bubuhayin ng Panginoon. Kasi dalawang pagkabuhayan, bubuhayin yung hindi mananampalataya at sa dagat-dagatang apoy ang bagsak. At ang mananampalataya bubuhayin din at langit ang punta. Yung mga hindi sumampalataya kay Jesus, yung hindi naniwala sa kanyang salita, yung mga hindi sumunod sa kanya ay dagat-dagatang apoy. At yung sumampalataya sa kanya at sumunod, yung nagtiwala sa kanyang salita ay langit ang punta. Amin ba? Unahin mo nang bubuhayin yung mga mananampalataya. Yun yung pag-asa natin, yung pagkabuhay ni Jesus sa mga patay. Amen? Yun yung pag-asa natin. Kasi kung hindi sa binuhay mula sa mga patay, walang kabuluhan ang aking pangaral at walang kabuluhan ang inyong pagkinig. Kung hindi sa binuhay. Kaya yung kanyang pagkabay, yun yung ating tagumpay. Si Kristo ang unang binuhay sa mga patay. Siya yung pinakapanganay sa pagbuhay sa mga patay. At tayo ang kasunod na mga nagsimpalataya sa Kanya, mga sumusunod sa Kanya, mga nagtitiwala sa Kanyang mga salita. Tayo ang kasunod na bubuhayin ng Panginoon. Pag namatay tayo, na pagbalik niya. Amen. Dito pa rin sa Philippians chapter 3, verse 10, sabi dito, ang tanging, sabi ito ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makabahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad ng kanyang kamatayan. Umaasa ko man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So yun yung pag-asa ni Paul, Apostol Pablo, na kahit mamatay siya, umaasa siya na siya din ay bubuhayin ng Panginoon pagdating ng huling araw ng pagbabalik ng Panginoon. Yun yung kanyang hangad. Ang hangarin niya na maranasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus.
Kasi ang pagkabuhay ni Jesus, makapangyarihan yon. Amen? Makapangyarihan. Lahat na namatay ay hindi nabuhay. Naghihintay sila sa pagbalik ng Panginoon. Ngunit, nung ang Panginoon mamatay, pagdating ng 3 araw, siya ay bumangon mula sa mga patay. Amen ba? Kaya kung hindi siya nabuhay, walang kabuluhan ang aking pangaral. Wala rin kabuluhan ang inyong pakinig. At walang kapangyarihan ang pangaral kung hindi siya binuhay na maguli. Amen ba? Yun yung kapangyarihan doon. Kasi buhay ang ating Panginoon na sinasampalatayanan. Amen. Amen ba? Buhay siya. At mabubuhay siya magpakailanman. Kaya lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi mabibigo. Sabi sa Roma 10:11. Walang kabiguan ang sinumang nananalig sa Panginoon. Yung mga naniwala sa Kanya hindi mabibigo. Yan ang garantiya ng banal na kasulatan. Amen. Kaya, kung babasahin natin yung 1 Peter chapter 2, verse 24, yung cross na yan, yung purpose ng cross, doon dinala yung ating kasalanan. Yun yung pasan-pasan na pa yung ating kasalanan. At sabi doon, para tuluyan natin iwanan ang kasalanan at mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya gumaling sa pamagitan ng kanyang sugat. Yung sugat ni Jesus, yun yung nagpagaling sa atin. Yung kanyang krus, yung pasan-pasan niya na yun, yung kasalanan ng buong sanlibutan. Lahat ng tao. Upang tuluyan natin iwanan ang kasalanan at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Amin ba? Kaya dapat bigyan natin ng kahalagahan yung cross ng Panginoon. Yung kanyang sakripisyo. Yung kanyang dugo na tumagas sa cross ng Kalbaryo. Yan yung ating pagtatagumpay. Sabi nga sa Revelation 12:11, sa pamagitan ng dugo ng kordero, nagtagumpay tayo. Kasi yung dugo na yun, power yun. Powerful ang dugo na yun. Makapangyarihan ang dugo na yun. Kasi yun yung tumalo sa dyablo, yung dugo na yun. Amen. Amen po ba? Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, natalo ang demonyo. At dahil natalo niya ang demonyo, tatalunin din natin ang demonyo. Amen ba? Kasi tayo mga alagad ni Kristo, ang may kapangyarihan para talunin ang dyablo. Amen po ba? Kaya lahat ng mananampalataya, lahat na nagtitiwala sa salita ng Diyos, lahat ng sumusunod sa Panginoon ay magtatagumpay. Amen po ba? At yun naman sila yung bubuhayin ng Panginoon pagdating ng huling araw. Yung mga huling bubuhayin, yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi sumusunod sa Kanya, bubuhayin sila at itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya yung unang pagkabuhay na yun, para sa mga mananampalataya. Sa mga nagtiwala sa salita ng Diyos at sumusunod sa Kanyang salita. Yun yung unang bubuhayin. At yung pangalawang bubuhayin, yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi sumunod sa Kanya. At sila ay ihulog sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya, yung salita ng Diyos dapat 100% ang ating pinaniwalaan. Pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Dapat tayo sumunod sa Panginoon. Paniwalaan natin ang mga salita ng Diyos. Huwag natin baliwalain. At lahat na nagsampalat sa Lord, nagsisi sa kasalanan. Ibig sabihin ng pagsisisi, talikuran mo ang kasalanan. Kaya ka nga nagsisi eh. Mayroon bang nagsisi na hindi pa rin tumatalikod sa kasalanan? Dapat pag nagsisi ka, tatalikuran mo ang kasalanan. At harap ka sa Diyos na banal. Amen? Hindi po mahirap na sumunod sa Lord kapag mahal mo ang Diyos. Kapag hindi mo mahal ang Diyos, talaga napakahirap sumunod sa Panginoon. Amen ba? Pinapractice po yan. Dapat yung salita ng Diyos ay pinagsisikapan natin masunod. Kung nagnanais ka na ang kaluluwa mo pagdating ng takdang panahon ay mapunta sa langit, dapat pagsikapan mong sumunod sa Panginoon. Amen. Tayo, marami tayong obligasyon. Trabaho, pamilya. Alam ba na inulit-ulit ko yung may mga nahulog sa impyerno, inuna ang pamilya, inuna ang trabaho, inuna ang paggawa. Pero ba't nahulog sa impyerno? Kasi nakalimutan nilang may Diyos na siyang dapat unahin sa lahat. Amen. Inuna ang pamilya, inuna ang trabaho, inuna ang pagkawangwa. Ba't nahulog pa sa impyerno? Kasi
ang problema ng tao, nakalimutan niya may Diyos na siyang unahin dapat sa lahat. Unahin dapat natin ang Diyos sa lahat. Kasi siya ang nagbigay ng buhay. Siya ang nagbigay ng lakas sa atin. Siya ang nagbigay ng ating resources. Siya ang nagbigay ng ating, siya yung ating provider. Amen pa ba? Huwag ka manangan sa sarili mong lakas. Kasi pag kinuha ng Lord yan, wala kang mapapala. Amen. Kasi lahat ng bagay na mayroon tayo galing sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo galing sa Diyos. Kasi kahit na pamilya mo, galing din sa Diyos eh. Lahat ng buhay ng tao galing sa Diyos. Amen ba? Yan ang sabi ng Biblia na unahin natin ang Diyos sa lahat. Kapag inuna mo ang Diyos, kahit yung umuusig sa'yo, susunod yan sa'yo. Kasi inuna mo siya eh. Amen. Yung kumukontra sa'yo, magulat ka, susunod sa'yo. Kasi inuna mo ang Diyos. Amen pa ba? Amen. Kaya problema sa tao, kapag inuna mo ang tao, ginawa mong pang-apat, pang-lima si Lord, kasalanan malaki sa Diyos. Kasi ang itinuturo ng Biblia, unahin mo ang Diyos. Mahalin mo siya buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip, buong lakas. Puro buo. Amen. Kapag inuna mo naman trabaho mo, malaking kasalanan sa Diyos. Kasi nakalimutan mo may Diyos. Hindi masama ang magmahal sa pamilya. Hindi masama ang magmahal sa pamilya. Hindi masama ang magtrabaho. Mabuti ang magtrabaho para sa kinabukasan natin, hindi masama ang magkawang gawa. Kaya lang, huwag mong kalimutan may Diyos. I-priority mo sa buhay mo. Amin po ba? Unahin mo ang Diyos sa lahat. Kuha nyo? Hindi masama ang magmahal sa pamilya. Hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang magkawanggawa. Lahat po yan mabuti. Kaya lang, ang problema kapag nakalimutan mo ang Diyos, kinilagay mo siya sa panglimanan sa buhay mo, malaking kasalanan. Kasi itinuturo niya, unahin siya. Bakit kailangan unahin ang Diyos? Siya nga ang nagbigay ng buhay eh. Siya nga ang nagbigay ng lakas eh. Siya nga ang nagbigay ng ating resources. Siya ang nagbigay ng ating, siya ang ating mga provider. Amin po ba? Tapos ilagay mo siya sa panlima. Amen? Dapat matuto tayong mag-priority. Pag-una sa Panginoon. Kasi pag inuna natin si Lord, lahat po yan susunod. Amen. Lahat po yan susunod. Sa atin. Kaya dapat naintindihan natin. Na kapag inuna mo ang Panginoon, lahat susunod sa iyo. Kasi makikita sa iyo yung pagbabago eh. Yung dating magulong pamilya, magkaroon ng pagbabago. Kasi ang pagkabuhay na pan, nagdala ito ng pagbabago sa atin. Kasi kung hindi sila buhay, walang mababago sa atin. Kaya yung kanyang pagkabuhay, ito yung nagtuturo para baguhin ang ating isip, baguhin ang ating puso, baguhin ang ating mga lakad, baguhin yung ating mga pagpapasya sa buhay. Amin ba? Kapag nakita sa atin yung pagbabago, hindi na po mahirap na dalhin yung ating pamilya sa Panginoon. Amen. Pag hindi nakita sa inyo yung pagbabago, mahirap natin sila akayin. Lagi nila tayo sumbatan. Simba-simba ka pa, wala naman na bago sa'yo. Dapat may pagbabago talaga. Dapat may paglilinis talaga sa ating isip, ating puso. Amen. Para hindi sila mahirap akayin sa Panginoon. Para yung buhay natin maging patotoo sa lahat ng ating pamilya. Sa lahat ng tao, maging patotoo yung buhay natin. Na itong taong ito dati masama na bago. Amen po ba? Makikita naman sa atin yung pagbabago talaga kapag nais mong magbago. Amen. So, sa hapong ito tayo po ay aawit sa Panginoon. Mamaya mag-invite ako dito sa unahan. Lahat ng mananampalataya lalapit sa unahan. Lahat ng naniwala sa Diyos lumapit sa unahan. Pero bago tayo lumapit sa Lord, kailangan malinis ang ating mata, malinis ang ating isip, malinis ang ating puso, malinis ang ating kamay. Bagay yung bibig natin maging malinis. Kasi yun yung naging sani ng kasalanan. Mata. Pwede tayong magkasala sa paningin. Sa isip, pwede tayong magkasala sa isip. Sa kamay natin, pwede tayong magkasala. Kasi pag diniktahan ng isip ng ating kamay, ginagawa natin. Amin po ba? Yung puso natin, sabi ng Biblia sa
Marcos 12, Marcos 7, puno ng kasalanan ng puso natin. Doon ang gagaling ang lahat ng kasalanan sa puso. Dumidikta sa isip. Amin mo ba? Kaya, kapag tayo lumalapit sa Lord, dapat may pagsisisi, may paglilinis ng dugo ni Jesus. Hindi pwedeng lalapit tayo sa Panginoon na marumi tayo. Hindi natin maranasan ang kanyang presensya. Kasi bumababa lang ang banal na espiritu sa mga taong may kabanalan at may kalinisan. Kapag nakita ng Lord na marumi puso natin, lalayo siya sa atin. Pag nakita ng Lord na marumi ang isip natin, marumi ang ating paningin, hindi siya lalapit sa atin. Dapat malinis tayo sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Amen. Lagi tayo magpalinis sa Panginoon. Kapag nagkulang ka, nagkasala ka, ipahayag mo ang kasalanan mo. At ang Diyos handang magpatawad at tayo linisin sa lahat ng ating kalikuan sapagkat siya ay Diyos na matuwid. Yan po ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9. Kapag nagkulang ka, nagkasala ka, aminin mo sa Diyos para mapatawad ka sa kasalanan mo. Huwag mo hayaan na ang kasalanan ay matanim sa puso mo, umugat at magbunga ng kamatayan. Kasi ang kasalanan, ang bunga niya ng kamatayan. Nagbubunga ito ng kamatayan. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Kamatayan physical, kamatayan spiritual. At ang dulo nito ay dagat-dagatang apoy kapag hindi nagsisi ang tao sa kanyang mga karumian, sa kanyang mga kasalanan. Kasi sa langit po, dito pala sa lupa, training ground natin. Dinadalisay tayo dito sa lupa. Kasi ang langit ay perfect. Perfect ang langit, walang kapintasan. Kaya lahat ng papasok doon ay malinis. At yun yung ating pinaghandaan. Kasi darating ang time na nabubuhay tayo ngayon, parang usok, nandyan. Ang usok, di ba, nakita mo, nandyan, pagkatapos mawala. Ganun ang buhay ng tao, parang usok. Malakas ka ngayon, natulog ka, hindi ka na nagising. Ganun ang buhay ng tao. Hindi mo alam kung kailan ka mamatay. Kasi nga sabi ng Biblia, may time ng pagtatanim, ay may time ng pagbubunot. May time ng kapanganakan, at may time din ng kamatayan. Lahat kumpleto ang Biblia. Kapag nagtanong ka, nandyan lahat ang sagot sa Biblia. Amen. Kailangan mo basahin. Kailangan tayo magbasa lagi ng Biblia. Tapos manalangin palagi sa Diyos. Kasi kung hindi ka nanalangin sa Diyos, paano ka naman sasagutin ng Panginoon? Kasi ang prayer natin, ito yung pakipag-usap natin sa Diyos. Yung ating mga panalangin. Di ba nagpipray ka? Kanino ka ba nagpipray? Kanino ka ba nakipag-usap? Di ba sa Diyos? Dapat marunong ka mag-pray. Dapat marunong kang humingi sa Diyos. Kasi ang mga humihingi lamang yung tatanggap. Yung mga humihingi lamang yung tatanggap. Kapag hindi ka humingi sa Diyos, wala kang asang tatanggapin. Kasi hindi ka naman humihingi. Amen. Dapat marunong ka mag-pray, marunong ka makipag-usap sa Diyos. Ang prayer ay pakipag-usap sa Diyos, pakipagniig sa Panginoon. Ang pagbabasa ng Biblia ay pagbubukas ito ng ating diwa, pagbukas ito ng ating mga puso, para maintindihan natin ang kanyang mga salita. Amen. Kaya huwag niyo iwawala yan, dalawa na yan. Prayer at saka pagbabasa ng kanyang salita. Minsan nga, nakakabili tayo cellphone, 8,000, 10,000 na cellphone, higit pa. Nakakabili tayo ng damit, mamahalin. Nakabili tayo ng pantalon, mamahalin. Ang Bible, magkano lang? Wala pang 200. Pumunta ka sa PCBS, wala pang 200 ang Biblia. Meron dyan, magagandang Bible, 1,000. Depende yan sa gusto mo. Kung gusto mo maganda ang Biblia mo, mayroong 1,500 ang halaga. Mayroong 1,000. Pero ang pinaka-natural na Biblia ay wala pang 200. Ang Biblia, punong-puno ng kayamanan. Punong-puno ng pangako ng Diyos ang Biblia.
Amen? Kaya sa mga walang Bible, mag-desire tayo na magkaroon ng Bible. Magnais tayo na magkaroon ng Biblia. Para lubos tayong pagpalain. No? Kung baga pinagpapala ka ng Diyos, lalo kapag pagpapalain ng Diyos. Amen? At pag binasa mo yan, sundin mo, huwag mong baliwalain. Tayo ay aawit sa Panginoon sa hapong ito. I-invite natin yung presensya ng Diyos. I-invite natin ang Holy Spirit sa ating pagpupuri, sa ating panalangin. Kapag nalugod ang Panginoon sa ating panalangin at pagpupuri, hindi mahirap pababain ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Hindi siya mahirap anyayahan. Hindi siya mahirap invite. At hingin din natin ang pag-ibig ng Diyos. Hingin din natin ang kagalakan ng Panginoon. Hingin natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Ang kailangan naman ay mayroong pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Sabi nga sa Matthew 11:28, Come, lapit sa akin. Inanyahan na lumapit sa akin lahat na napapagal, lahat na nabibigatan, lahat na nahihirapan. Kung nasa iyo ang tatlong yan, napapagal ka, nabibigatan ka, nahihirapan ka, lumapit ka sa Panginoon at sabi nun, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. Ganun din sabi sa Santiago chapter 4, verse 8, lumapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. Tayo ang unang lumapit sa Panginoon kasi tao tayo. Ang Diyos naghihintay lang. Lalapit tayo sa Kanya. At pag lumapit tayo sa Kanya, lalapit din siya sa atin. Amen. Tayo awit sa Panginoon sa hapong ito. Pag-awit na may panalangin. Pag-awit na may panampalataya. Kailangan bago tayo lumapit sa Lord, maging malinis tayo. Para walang sagabal. Kasi pag marumi tayo, parang alunod yan na may bara. Hindi makadaloy ang tubig. Yung kasalanan ay bara. Tulad siya ng bara. Na hindi makadaloy kapag mayroong bara. Dapat malinis tayo para tuloy-tuloy ang pagdaloy ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Isipin natin na ang Diyos kasama natin. Ang Diyos ay Espiritu. Walang buto, walang laman. Katulad siya ng hangin. Spirit. Ang Diyos, kahit saan ka pumunta, naroon siya. Nandun yung kanyang presensya. Ang Diyos nakatingin sa lahat ng tao, bawat saglit, bawat oras. Tinitingnan niya yung galaw natin. Tinitingnan niya yung ating mga pagkilos. Tinitingnan niya yung ating mga gawa. Nakikita niya lahat. O Diyos, iyong dinggin aking panalangin. Sunod kayo sa awit. Ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais
Sundan natin yung lyrics. Bawat litra. Naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin aking panalangin. Panginoon, sa hapong ito, Puso ko inanyahan namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Kailangan natin magkaroon ng kasiguraduhan sa ating kaluluwa. Pagdating ng Panginoon, hindi susi ang lakas, hindi susi ang pera. O ano man bagay sa mundo ito para tayo maligtas. Ang susi ay ang ating panampalataya, yung ating pagkilala sa salita ng Diyos. Ang susi ay ang ating pagsunod sa Panginoon. Yan yung susi para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Kalooban mo sa buhay ko. Yes, hallelujah. Ini namin ang pagmiministeryo ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Nais mo, naisinawa ng aking puso ay kalooban mo. Lahat ng may panampalataya, lahat ng sumusunod sa Panginoon, lahat na may pagtiwala sa salita ng Diyos. Inayahan ko dito sa unahan. Ang sabi sa Matthew 11:28, come, lapit sa akin, sabi na pa, lahat na napapagal, lahat na nabigatan, lahat na nahirapan, at sila bigyan ko ng kapahingahan. Inayahan ko dito sa unahan. Naisinawa
At amin natin ang presensya ng Diyos. Lumapit tayo na may pagtitiwala. Alisin yung takot, alisin yung pag-alinlangan. Kasi ang takot, barayan. Yung pag-alinlangan sa barayan para hindi makadaloy ang presence ng Lord. Bigay natin yung ating buong puso, kaluluwa, espiritu sa Panginoon. Na may pagtitiwala. At tingin natin ang espiritu ng Diyos na ipinangako ng Diyos sa atin. Hingin natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hingin natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ang sabi ng Biblia, humingi ka at ikaw bibigyan. Humanap ka at ikaw makatagpo. Kumato ka at ang pinto'y bubuksan para sa iyo. Sapagat tumatanggap ang bawat humingi at ang bawat humahanap ay nakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kapag may hinihingi ka, ibigyan ka ng payan. Kung wala kang hinihingi, huwag kang asa na ikaw bibigyan ng payan. Kasi hindi ka naman humingi sa Kanya. Dapat may paghingi. Ang paghingi natin ay mayroong pananalig. Pagtitiwala na ibigay ng payan sa atin, lahat na ating kahilingan para sa Kanya. Ako po'y manalangin ng pagsuko sa Panginoon. Sunod kayo sa panalangin. Sabihin natin, Panginoon, sunod tayo, Panginoong Isus, narito ako sa iyong harapan na may pananalig. Dumadalangin ako sa iyo na linisin mo sa oras ito yung aking mata. Linisin mo yung isip ko. Linisin mo yung puso ko. Linisin mo yung kamay ko. Linisin mo yung dira ko. Hugasan mo ako ng banal mong dugo na tumagas sa krus ng Kalbaryo. At pabanalin mo ako, Holy Spirit. 1 Peter, chapter 1, verse 2. Tayo mga pinili ng Diyos para maging banalin ng banal Espiritu, maging masunurin kay Sokito, at maging malinis sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Maging yung mga kasalanan natin na namana sa ating mga magulang, hingin natin ang tawad sa Diyos. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hingin natin ang tawad sa Panginoon. Yung ating takot, pag-alinlangan, sama ng loob, galit, tampo, hinalakit, rebellion, hingin natin ang tawad sa Diyos. Yung hindi pagpapatawad, magpatawad ka. Buhay man yan, patay man yan, magpatawad ka. Banggitin mo na yung pangalan ng mga taong kinasama mo, kinagalitan mo, at ang magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin makaranas ng pagpapatawad. Kailangan magpatawad tayo para patawarin tayo ng ating Diyos na buhay. Patay man yan, buhay man, magpatawad ka para patawarin ka rin ng Diyos. Kung ang Diyos nagpatawad, sino tayo para hindi magpatawad? Alisin yung mga sama ng loob, kasi sagabal yan sa atin. Yung mga tampo natin, alisin kasi sagabal yan sa atin. Yung mga hinanakit natin, alisin natin kasi sagabal yan sa atin. Yung pagbawaliwala natin sa Panginoon, alisin natin para sagabal sa atin yan. Yung hindi natin pagsunod sa Lord, akala natin, simple lang, rebellion po yan. Kasi hindi mo sa sinusunod, nag-rebelde ka. Hingin natin ang tawad sa Diyos, sagabal sa atin yan. At sabihin natin sa Panginoon, patawad pa yun sa lahat ng aking kasalanan. Patawad doon sa lahat ng karamihan. At linisin mo sa oras ito, yung aking mata. Linisin mo ang aking isip. Linisin mo ang puso ko. Linisin mo yung kamay ko. Nang iyong balo na dugo. Nabubungo sa krus ng Kalbaryo. Magpalinis ka sa Panginoon. Mag-surrender ka ng iyong buhay sa Diyos. Pagsisihan mo lahat ng iyong pagkukulang. Pagsisihan mo lahat ng iyong nagawang kasalanan. Awit tayo sa Panginoon. Awit tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa hapong ito. Yung aming kamay, yung aming bibig. Hingin
namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Hingin namin ang apoy ng Diyos. Hingin namin ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. Aking puso ay kalooban. Yes, hallelujah. Basta't may pagsuko, tatanggapin ang basta't may pagsisisi, tatanggapin ang Panginoon. Basta't may pagpakumbaba, tatanggapin ka ng Panginoon. Basta't totoo ang paglapit mo sa Diyos, tatanggapin ka ng Panginoon. Basta't may panampalataya, tatanggapin ka ng Panginoon. Yes, hallelujah. Aking puso ay kalooban mo. Malimit tayong magkulang, malimit tayong magkasala. Magpalinis tayo sa ating Panginoon. Para pabanalin tayo ng banal na Espiritu. Bigyan mo ng banal Huwag mo hayaan na marumi ka. na takot. Alam natin kung saan tayo nagkulang. Alam natin kung saan tayo nagkasala. Para sa ating paglapit sa Diyos, hindi mahirap na bumuo sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Aking puso Huwag kang maging manhid. kalooban mo. Huwag kang parang walang alam. Humingi ka sa Diyos. Dahil ang humingi lamang ang bibigyan ng Panginoon. Huwag kang aasal na tanggap ka kung di ka humingi. Mo ng banal na takot. Hindi namin sa Diyos ang Espiritu ng Diyos. Sumunod Na siyang pupuspo sa amin. nais Magpapalakas sa amin. Hindi namin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi namin ang kagalakan ng Panginoon. Hindi namin ang kapayapaan ng Panginoon sa aming kalagitnaan. puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng Nababasa ng Lord ang ating isip at puso. na takot. Dahil siyang Espiritu, walang natatago sa Kanya. Naisinawa ng aking puso ay kalooban Hindi namin ang presensya ng Diyos sa oras na ito. sa buhay. O Diyos, puspusin mo kami ng Espiritu. Palakasin kami ng Espiritu mo. Baguhin mo ang aming buhay. Punuin mo kami ng pag-ibig mo. Punuin mo kami ng kagalakan. Punuin mo kami ng kapayapaan mo. Hindi ko ang apuspusan ng Espiritu Santo. Hindi ko ang paghipo mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa. Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kapal. Huwag kang matakot. Dahil ang takot hindi sa Diyos. Huwag kang matakot. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buong buhay mo. Kaluluwa mo, Espiritu mo, katawan mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat sa buhay mo. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Ibigay mo ng buong buhay mo sa Diyos. Hindi ko Lord ang pagkilos mo sa buhay ng bawat patungan ng kamay ko. Pagpalain mo sila, Panginoon. Puspusin mo sila, O Diyos, ng Espiritu mo. Puspusin mo sila ng pag-ibig mo. Puspusin mo sila ng kagalakan mo, kapayapaan mo. Mga ng mga puso. Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat sa hapong ito. Holy Spirit, welcome ka namin sa aming kalagitnaan. In this place, receive it. Receive it. I-invite namin ang Holy Ghost sa aming kalagitnaan. I-touch mo ang bawat sabay. Hindi ko ang paghipo mo sa bawat sabay. Hindi ko ang fire mo. Ang fire mo. Fire mo. Fire. Fire. Ang kagalakan mo.
pag-ibig mo, kapayapaan mo. Ilagay mo doon sa puso ng bawat isa. Huwag mo kaya mabigo kami. Dahil yan ang gusto mo, lalapit sa iyo ang tao. Sa paglapit namin sa iyo, ang presensya mo ay aming maranasan. Huwag mong biguin yung mga lumalapit sa iyo. Dahil pangako mo, hindi mabigo ang sino bang may pananampalataya sa iyo. Yan ang pangako ni Kristo. Garantiya ng Panginoon. Roma 10:11. I-touch mo ang aming isip. I-touch mo ang aming puso. Punuin mo kami ng Espiritu mo. Palakasin kami ng Espiritu mo, Panginoon. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, ang iparanas mo sa amin sa hapong ito. Hindi ko ang pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Touch, Lord, in Jesus' name. I-touch mo isip puso ng bawat sa. Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. In Jesus' name. Hindi ko ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hindi ko ang kamay ng Diyos nakikilos sa aming kalagitnaan. Magtrabaho sa aming buhay. Sa oras na ito, puspusin mo kami ng Espiritu mo, Panginoon. Ibaba mo sa amin ng Espiritu mo. Dahil yan ang pinangako mo, Diyos. Roma 11, verse 13. Ng Espiritu mo, ipagkaloob mo, Diyos, sa amin. Hindi ko ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko ang paghipo ng banal ng Espiritu sa oras na ito. Touch, Lord, in Jesus' name. Holy Ghost, Holy Ghost, come in this place. Come in this place. Touch. I-touch mo yung aming isipan ng puso. Hindi ko ng pag-ibig ng Diyos, kagalakan, kapayapaan, ay aming maranasan sa hapon ito. Patuloy natin desire ang power ng Holy Ghost. Patuloy natin desire, hingin. Touch, Lord. Touch, touch, Lord. I-touch mo ang isip puso. Nawa kapatid kong pinapatungan ko ng kamay. Hindi ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa oras na ito, hindi ko ang fire, 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 fire. Ay kalooban mo sa buhay ko. Pag totoo tayong maniwala sa Panginoon, may gagawin ng Diyos sa atin sa hapon ito. Panalangin ko pa kayo sa Panginoon. Basta lahat ang prayer ko i-receive nyo. Tanggapin nyo. Lahat tayo nangangailangan sa Panginoon. Hindi ang Panginoon ang nangangailangan sa atin, kundi tayo ang nangangailangan sa Panginoon. Lahat ng prayer ko i-receive nyo. Tanggapin nyo. I-receive natin yung kaligtasan natin. Nasilihan ng dugo ni Jesus. Kaligtasan natin, pamilya. Receive ang kaligtasan natin. Silihan ng dugo ni Jesus. Kaligtasan natin, pamilya. I-receive natin. Sabi natin, receive.
Receive yung kagalakan. Receive yung kapayapaan. Receive. I receive, sabihin natin, I receive yung kasaganaan. I receive kasaganaan para sa ating pamilya. I receive yung kalakasan. I receive kalakasan ng ating pamilya. I receive pagtatagumpay. I receive pagtatagumpay ng ating pamilya. I receive natin yung healing. Receive miracle. Receive deliverance. Receive yung panampalata. Ilagay sa ating puso. I receive Holy Spirit. Sabihin natin, receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Receive. Basta't mag-receive tayo. Mag-receive na mag-receive. Holy Spirit, receive. Sabihin natin, I receive. Holy Spirit, receive. I receive. I receive. Bata't ikaw naniwala, kikilos ang Diyos sa buhay mo. May gagawin si Lord sa buhay mo. Pagpalain mo, Lord, yung aming mga kamay. I-bless mo yung mga kamay namin. Pagpalain mo yung mga kamay namin. Na sa bawat ginagawa namin, magtatagumpay pa yun. Iligtas mo rin po yung aming buong pamilya. Lahat ng tao sa buong mundo, abutin mo. Lahat na maabot ng preaching nito. Lagi kang maghimala sa puso ng mga tao. Tawagin mo ang lahat ng tao, Lord. Dalhin mo sila sa ministry ng Lord Promise Miracle Healing Deliverance. Hindi namin ang multiplication. Lagyan mo kami ng compassion sa prayer. Lagyan mo kami ng compassion sa kaluluwa. Pagmamahal sa iyo. Pagmamahal sa aming kapwa. Salamat po ba sa hapong ito. I-receive natin yung mga blessings ng Lord. Yung prosperity. Sabi natin, receive. Healing, receive. Miracle, receive. Deliverance, receive. In Jesus' name. In Jesus' name. There is power in the blood of Jesus Christ. Receive. There is power in the blood of Jesus Christ. Receive. Sabihin natin, receive. There is power in the blood of Jesus Christ. Dugo ng pagtatagumpay sa Diablo. Revelation 12:11. Ang dugo ng Kordero na siyang nagtagumpay sa Diablo. At tayo magtatagumpay din sa Diablo. Gawa chapter 3 verse 16. Kung paano gumaling ang imbo na paralitiko. Si Lord, sa pangalan ni Jesus may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus may katagumpay. There is power in the name of Jesus Christ. Receive. There is power in the name of Jesus Christ. Receive. There is power in the name of Jesus Christ. Receive. Holy Spirit, receive. I receive. Holy Spirit, receive. Thank you, Lord, sa hapong ito. Salamat sa pagtugon mo ng aking panalangin. Huwag mong kalimutan sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Ang dala-dala ni Jesus sa krus, yung kasalanan natin. Pasan-pasan niya doon ang kasalanan natin upang tuluyan natin iwanan ng pagkasalat, mamuhay sa kalooban ng Diyos. Tayo gumaling sa pamagitan ng sugat niya. I-claim natin sa pamagitan ng sugat ni Jesus, tayo gumaling. I-claim natin na sa pamagitan ng sugat ni Jesus, tayo gumaling. Pinagaling tayo sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Ganun din ang sabi sa Isaiah 53 verse 5. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa hapong ito. Aming nireceive lahat ng aming mga prayer. Aming pinanawalan na lahat ng aming panalangin ay may pagkilos sa aming buhay. Salamat po sa hapong ito. Ang karunungan, ipagkaloob mo sa bawat sa. Buksan mo yung bawat isip, buksan mo yung bawat puso sa mga salita mo. Salamat po sa hapong ito.
Kay Kristo Jesus ang papuri. Kay Kristo Jesus ang pagsamba. Kay Kristo Jesus ang parangal. Sa ngalan po ni Jesus Christ ang papuri, pasalamat, pagsamba. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.